Taong 2026, nagimbal ang gobyerno ng Japan dahil sa naging desisyon ng isang big tech company sa Amerika. Paano nangyari ito? Ang proyektong ilang dekada nating pinaghirapan at itinaguyod bilang pambansang karangalan ay bigla na lang naagaw lahat ng Pilipinas. Hindi ito makatarungan. Umalingaw-ngaw ang hinaing sa loob ng tanggapan. 130 trilyong yen ang biglang naglaho na parang bula. Ibinuhos ng gobyerno ng Japan ang lahat para makuha ang titulong unang makakapagpatakbo sa buong mundo. Ngunit sa huli, ang Amerika ay buong pusong pumusta sa amihan enerhiya ng Pilipinas. Nag-utos sila ng karagdagang 7 naglalakihang generator na may kapasidad na 380 megawatts bawat isa at hindi ito ang kanilang unang kontrata. Pagkatapos subukan, makita ang resulta at masaksihan mismo ang operasyon, bumalik ang mga Amerikano dala ang buong pondo ng pamumuhunan. Hindi maintindihan ng Japan kung bakit sila naagawan gayong sila ang nauna. Alam nyo ba kung bakit nabigo ang Japan kahit ilang dekada silang namuhunan? Dahil ito sa iisang estratehiya na kanilang binaliwala. Ano kaya ang nag-iisang piyesa na nagpabago sa laro at nagbigay daan sa Pilipinas na lampasan sila sa loob lamang ng ilang taon? Ang lihim na estratehiya ng Pilipinas na pinag-aagawan ngayon ng mga big tech company sa Amerika at ang dahilan ng pagkadismaya ng mga siyentipiko at industriya sa Japan, ilalantad natin ang lahat ngayon. Bago tayo magsimula, kung nais ninyong suportahan ang aming mga kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. At kung ipinagmamalaki ninyo ang Pilipinas, i-comment sa ibaba ang Pilipinas, laban. Ang pinal na desisyon ay Pilipinas. Sa sandaling binitawan ang mga salitang iyon, tila huminto ang oras sa buong conference room. Malinaw na narinig ko, Pilipinas. Ako si Takahashi Kenji, isang energy policy analyst sa loob ng 22 taon. Sa dinami-dami ng International Energy Forum na aking dinaluhan, hinasa ko ang aking kakayahang basahin ang takbo ng pandaigdigang merkado ng enerhiya at tukuyin kung aling teknolohiya ang mangunguna sa hinaharap. Ngunit sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto kong mali ang lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 22 taon. Nagsimula ang kwentong ito, ilang taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sumasabog ang paglago ng industriya ng artificial intelligence. Ang mga malalaking kumpanya ng teknolohiya sa buong mundo ay nag-uunahan sa pagpapatayo ng mga data center para sa kanilang mga AI model. Ang kuryenteng kinokonsumo ng milyon-milyong server na walang tigil na umaandar sa loob nito ay umabot sa antas na hindi inaasahan ng sinuman. Sa simula, sinubukan ng mga kumpanya na palakihin ang kapasidad ng mga kasalukuyang planta ng kuryente, ngunit ang bilis ng pagtaas ng demand ay hindi na kayang tugunan ng supply. Ang mga power grid sa paligid ng malalaking lungsod ay nagsimulang maging pabago-bago at ang mga dambuhalang data center complex ay paulit-ulit na nakaranas ng pag-init ng server rooms na lumalagpas sa mapanganib na antas dahil sa hindi na kinakaya ng kanilang cooling systems. Ang ilang pasilidad ay napilitang magsagawa ng partial shutdown at ang presyo ng kuryente ay halos triple sa loob lang ng 6 na buwan. Ang pagtiyak sa supply ng kuryente ay hindi na lamang usapin ng gastos sa operasyon, ito na ay usapin ng buhay o kamatayan ng negosyo. Sa isang internal na ulat ng isang big tech company, nakasaad umano ang mga salitang ito, kung hindi natin matitiyak ang isang matatag at napapanatiling pagkukunan ng kuryente sa loob ng 3 taon, ang pagpapatuloy ng ating AI business ay magiging imposible. Hindi ito simpleng babala, ito ay isang deklarasyon na nagpasya sa kahihinatnan ng isang industriyang nagkakahalaga ng trilyon-trilyong dolyar. Nang umabot sa sukdulan ang krisis na ito, isang agarang pagpupulong ng mga energy company mula sa buong mundo ang ipinatawag. Ginanap ito sa isang malaking conference facility sa kanlurang baybayin ng Amerika. Pagbukas pa lang ng pinto ng silid-pulungan, ramdam na ang bigat ng tensyon sa hangin. Nandoon ang mga kinatawan mula sa mga pambansang kumpanya ng enerhiya sa Europa, mga opisyal mula sa malalaking energy group sa gitnang silangan, mga ehekutibo mula sa mga kumpanya ng renewable energy sa Timog Amerika, at mga energy strategist mula sa iba't ibang bansa sa Silangang Asya. Lahat ng pangunahing tao sa pandaigdigang industriya ng enerhiya ay nagtipon sa isang lugar, dala ang iisang problema. Dumalo ako sa pulong na iyon bilang punong tagapayo sa estratehiya ng enerhiya para sa panig ng Japan. Tahimik akong umupo sa aking silya.
Aaminin ko, sa sandaling iyon, wala akong naramdamang kaba. Sigurado ako na ang proyektong ito ay mapupunta sa Japan. Higit pa sa kasiguraduhan ang aking nadarama. Ang Japan ay namuhunan ng napakalaking yaman sa teknolohiya ng hydrogen energy sa loob ng ilang dekada. Mula sa paggawa ng hydrogen, sa ligtas na pag-iimbak nito, sa paghahatid kung saan ito kailangan, at sa pag-convert nito sa kuryente, ang buong proseso ay sistematikong idinisenyo at binuo ng Japan. Sa buong mundo, tanging ang Japan lamang ang nakagawa nito. 30 taon ng naipong teknolohiya, trilyon-trilyong yen na estratehikong pamumuhunan, at mga mananaliksik na may pinakamataas na antas sa mundo, ito ang lakas ng Japan, at kailanman ay hindi ako nag-alinlangan na kami ang nangunguna sa lahat. Bago ang aking presentasyon, huli kong sinuri ang aking mga materyales. Ang mga pangunahing datos na nagpapakita ng antas ng teknolohiya ng Japan, ang istruktura ng aming supply chain na naitayo na, at ang mga numero na malinaw na nagpapakita ng aming kalamangan kumpara sa mga katunggali, lahat ay nakaayos ng lohikal. Tahimik kaming nagkatinginan ng aking kasamang hapon at marahan akong tumango. Dumating na ang aking pagkakataon. Habang tumatayo, sinulyapan ko ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ipinakita ko sa screen ang aking mga slides at mahinahon, ngunit may diin kong ipinaliwanag ang kabuuang larawan ng hydrogen energy system na binuo ng Japan. Ang kumpletong supply chain mula sa produksyon hanggang sa henerasyon, ang antas ng teknolohiya at katatagan sa bawat yugto, at ang roadmap na tinitiyak ang pangmatagalang pagiging maaasahan. Habang lumilipat ang bawat slide, ramdam ko ang unti-unting pagbabago ng atmosfera. Seryosong nakatingin sa screen ang mga kinatawan mula sa Amerika at ang ilan ay nagsusulat ng mga tala. Sa huling slide, binigyan ko ng bigat ang aking boses. Ang Japan ay handang-handa na. Sa mismong araw na ito, maaari na nating agad na buuin ang isang sistema ng kooperasyon. Pag-upo ko, marahan akong huminga. Para sa akin, sapat na iyon at sobra-sobra pa. Ramdam ko sa hangin na ang buong pulong ay pumapabor sa Japan. Habang nakaupo, iniisip ko na ang mga susunod na hakbang pagkatapos ng kontrata. Ilang sandali pa, tumayo ang CEO ng big tech company. Mabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bago pa man siya magsalita, natahimik na ang buong bulwagan. Dahan-dahan niyang binigkas ang bawat salita. Tila tinitimbang ang mga ito. Masusi naming sinuri ang lahat ng panukala mula sa bawat partner na naririto ngayon. Ang antas ng teknolohiya, ang katatagan ng supply, at higit sa lahat, ang pagiging posible ng agarang pagpapatupad ang aming ginawang pangunahing pamantayan. Batay sa mga resulta, narito ang aming pinalil na desisyon. Bahagya akong sumandal pasulong. Hinintay ko ang kasunod na pangungusap. Ang pinal na napili ay ang Pilipinas. Nagyelo ang buong silid, pati ako ay natigilan. Pilipinas, ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang bagong slide ang lumitaw sa screen. Amihan Enerhiya, pangalan ng isang kumpanya mula sa Pilipinas na may kasamang mga katagang handa nang i-deploy agad. Noon ko lang napansin na nabitawan ko na pala ang mga dokumentong hawak ko. Isang ehekutibo mula sa panig ng Japan ang biglang tumayo. Naging matigas ang kanyang mukha at may galit sa kanyang boses. Hindi katanggap-tanggap ang desisyong ito sa teknikal na aspeto. Ang sistema ng Japan ay higit na nakalalamang kumpara sa sinumang katunggali rito. Ipaliwanag ninyo ng malinaw ang batayan ng inyong desisyon. Ang kinatawan mula sa Amerika ay sumagot ng walang bahid ng pagkabigla. Halos malamig ang kanyang tono. Kailangan namin ng kuryente ngayon na. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at sinubukang magsalita sa pinakamahinahong boses na kaya ko. Ang sistema ng Japan ay nag-aalok ng mas mataas na katatagan at pangmatagalang kahusayan. Dahil lang ba sa bilis kaya ninyo ginawa ang desisyong ito? Hindi namin matanggap na ang ilang dekada ng naipong teknolohiya ay mawawalan ng saysay dahil lamang sa bilis. Tumingin sa akin ang Amerikanong opisyal. Nagkaroon ng maikling katahimikan. At pagkatapos, sa isang boses na tahimik ngunit malinaw, sinabi niya sa tonong tapos na ang usapan. Umaandar na kasi ang sa Pilipinas. Sa isang pangungusap na iyon, wala na akong masabi. May ilang salita pa na nagpalitan sa likuran ko, ngunit hindi ko na narinig ng malinaw. Tila lumayo ang mga tunog sa silid, at tanging ang pangalan na nakasulat sa screen ang nanatiling malinaw sa aking paningin. Umaandar na. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan.
Pagkatapos ng pulong, isa-isang umalis ang mga tao. Ang mga kinatawan ng Japan ay tahimik na lumabas nang hindi nagtitinginan. Naiwan ako sa loob ng silid hanggang sa kahuli-hulihan. Ang mga nagkalat na dokumento sa sahig, ang unti-unting nagdidilim na screen. Dahan-dahan kong pinulot ang mga papel at muling binasa ang mga nakasulat. At doon, sa unang pagkakataon, napansin ko ang mga bagay na matagal ko nang tinitingnan ngunit hindi ko kailanman tunay na nakita. Ang mga pangunahing parirala sa ulat ng Japan ay biglang naging kapansin-pansin, nakatakdang maging komersyal sa unang bahagi ng 20-30 seconds. Kasalukuyang nasa unang yugto ng pagsubok, target na makumpleto ang supply chain sa hinaharap. Halos lahat ng pangungusap ay tumutukoy sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mga salitang ginamit sa materyales ng Pilipinas na saglit na lumitaw sa screen ay ibang-iba. Kasalukuyang ginagamit na, handa nang i-deploy agad, pagsubok kumpleto na, nakaraan at kasalukuyan, plano at pagpapatupad, nakatakda at natapos na. Sa unang pagkakataon, nagsimula kong maunawaan kung ano ang kahulugan ng pagkakaibang iyon. Ang aking kumpiyansa na binuo sa loob ng mahigit 20 taon ang paniniwalang ang Japan ang nangunguna sa teknolohiya ng enerhiya sa buong mundo. Ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang mabilis na umuunlad, ngunit kulang pa rin sa pundasyon, lahat ng iyon ay nagsimulang mayanig sa harap ng iilang salitang ito. Gabi na nang makabalik ako sa aking silid sa hotel. Matagal akong nakatingin sa labas ng bintana. Puno ng ilaw ang lungsod, ngunit hindi ito pumapasok sa aking kamalayan. Nakaupo sa kama, nakapatong ang mga kamay sa aking mga tuhod. Iisang tanong lang ang paulit-ulit sa aking isipan. 30 taon kaming naghanda, trilyon-trilyong yen ang aming ibinuhos. Bumuo kami ng pinakapino na estratehiya kumpara sa anumang bansa sa mundo. Ngunit bakit ang Pilipinas, na wala pa sa kalahati ng panahong iyon ang ginugol, ang napili? Ano ba talaga ang ginawa ng Pilipinas? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Inilabas ko ang lahat ng dokumento mula sa aking bag at ikinalat sa mesa. Ang mga ulat sa teknolohiya ng hydrogen ng Japan, mga pagsusuri sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, mga paghahambing sa teknolohiya ng iba't ibang kumpanya, at ang ilang bahagi ng materyales ng Pilipinas na nakita ko sa pulong. Habang umiinom ng kape, sinimulan kong basahin ang lahat mula sa simula. Sa una, sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na may mali. Marahil ay may pampolitika o komersyal na dahilan sa desisyon ng Amerika, hindi teknikal. O baka naman nagpakita ng eksaheradong datos ang panig ng Pilipinas, o hindi lang sapat ang pagsisiyasat ng Amerika. Isa-isa kong sinuri ang mga posibilidad na ito habang paulit-ulit na binabasa ang mga dokumento. Ngunit habang tumatagal, lalo akong naguguluhan. Muli kong binasa ang mga pangunahing pangungusap sa ulat ng Japan. Nakatakdang maging komersyal sa 2030s, kasalukuyang nasa unang yugto ng pagsubok, isa sa alang-alang para sa pribadong paggamit sa hinaharap. Lahat ay mga salitang nakatuon sa hinaharap, mga salitang naghihintay sa perpektong kahandaan. Samantala, ang mga pariralang paulit-ulit sa materyales ng Pilipinas ay may ibang dating kasalukuyang ginagamit na. Pagsubok, kumpleto na. Handa ng paganahing agad. May record na ng operasyon. Ibinaba ko ang mga dokumento at tumingin sa kawalan. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko na hindi ito simpleng usapin ng agwat sa teknolohiya. Tila hindi ang antas ng teknolohiya ang magkaiba, kundi isang bagay na mas fundamental. Ngunit hindi ko pa matukoy kung ano iyon. Kinabukasan, kinausap ko ang isang Amerikanong opisyal na dumalo sa pulong at nakuha ko ang isang bahagi ng kanilang internal na ulat sa pagsusuri. Hindi ito opisyal na paraan, ngunit alam kong hindi ako maaaring umalis sa lungsod na ito nang hindi nasasagot ang aking mga tanong. Mabilis kong binasa ang ulat. Nakalista doon ang mga pagsusuri sa panukala ng bawat bansa. Nang marating ko ang bahagi tungkol sa Pilipinas, itinuro ng aking daliri ang isang pangungusap. Ang nasabing solusyon ay nasubok na at napatunayang gumagana sa aktwal na operasyon. Maaaring i-deploy agad nang hindi na nangangailangan ng karagdagang mga proseso ng pagpapatunay. Huminto ako sandali habang nakaturo pa rin sa pangungusap na iyon. Maaaring i-deploy agad nang hindi na nangangailangan ng karagdagang pagpapatunay. Hindi ito nangangahulugang posible lang. Nangangahulugan itong mayroon ng gumagana sa isang lugar. Hinanap ko ang bahagi tungkol sa Japan. Mahusay ang antas ng teknolohiya, ngunit kulang sa datos mula sa malakihang pagsubok. Nangangailangan ng karagdagang mga yugto ng pagpapatunay
bago ma-deploy. Mahusay, pero hindi pa handa. Iyon ang buod. Nang gabing iyon nagkaroon ako ng video conference kasama ang aming headquarters sa Japan. Pinag-usapan namin ang resulta. Karamihan sa mga ehekutibo sa kabilang screen ay seryoso ang mukha at mabigat ang simula pa lang ng pulong. Inilatag ko ang aking mga natuklasan. Ang panig ng Pilipinas ay mayroon ng sistema na umaandar sa aktwal na operasyon. Iyon ang naging malaking pagkakaiba. Kailangan nating pag-usapan ngayon kung paano natin hahabulin ang agwat na ito. Isang ehekutibo sa kabilang screen ang dahan-dahang umiling. Kenji-san, iyon ay isang panandaliang solusyon lamang. Napili ang Pilipinas dahil nag-alok sila ng isang mabilis at madali ang lunas. Sa pangmatagalan, mas nakalalamang pa rin ang ating kumpletong sistema. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Ngunit hindi ito usapin ng pangmatagalan ngayon. Ang kailangan ng Amerika ay isang solusyon sa loob ng 3 taon. Sa pamantayang iyon, tayo ang nagkulang. Isa pang ehekutibo ang nagtaas ng boses. Nagtatayo tayo ng isang perpektong sistema. Kung mamadaliin natin ang proseso, masasaktan ang kalidad. Tama ang ating pamamaraan. Habang nakatingin sa screen, may kumukulo sa loob ko. Dahan-dahan ngunit malinaw kong sinabi, perpekto. Ngunit ang sistemang iyon ay hindi pa umiiral. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Walang sino man ang agad na nakasagot. Kahit tapos na ang video conference, matagal akong nanatiling nakaupo. Kahit patay na ang screen, ang mga salitang binitawan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nagtatayo ng perpektong sistema, isang sistemang hindi pa umiiral. Habang ninilay-nilay ang mga salitang iyon, muli kong binuklat ang materyales ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, pinagtuunan ko ng pansin ang mga teknikal na detalye. Kung anong pamamaraan ang kanilang ginamit, kung ano ang partikular na istruktura nito. Hindi nagtagal, may isang bahagi na nakakuha ng aking atensyon. Ang pamamaraang ginamit ng Pilipinas ay isang diskarte na hindi kailanman seryosong isinaalang-alang sa industriya ng enerhiya sa Japan. Hindi ito ang pagpapalit ng buong gas power plant ng isang bagong-bagong hydrogen power system. Sa halip, ginamit nila ang pamamaraan ng co-firing, ang paghahalo ng hydrogen sa isang tiyak na porsyento sa natural gas at sabay na pagsunog nito sa mga umiiral na gas turbine. Hindi nila pinalitan ang buong turbina, kundi pinahusay lamang ang mga pangunahing bahagi ng kasalukuyang kagamitan para magamit ang pinaghalong hydrogen. Hindi ito isang ganap na paglipat sa hydrogen, kundi isang praktikal na kompromiso na posible sa ilalim ng kasalukuyang mga kondisyon. Iyon ang kanilang diskarte. 1, 2, 3, 4. Nang una kong mabasa iyon, aaminin ko, tila katawa-tawa ito para sa akin. Hindi ba't ito'y isang pansamantalang lunas lamang? Malayo sa tunay na paglipat sa hydrogen energy. Hindi nito tuluyang inaalis ang carbon emissions at hindi rin ito nagtatayo ng isang ganap na bagong infrastruktura. Tila isang maliit na pagbabago lang sa kung anong mayroon na. Ngunit nang buklatin ko ang susunod na pahina, nagsimulang magbago ang aking pananaw. Sa pamamagitan ng paraang ito, nagamit ng Pilipinas ang mga pasilidad ng kanilang mga umiiral na gas power plant at napanatili ang agarang produksyon ng kuryente nang hindi nangangailangan ng malaking bagong pamumuhunan. Sa halip na itapon ang lumang infrastruktura, idinagdag nila ang teknolohiya ng hydrogen dito para mapatakbo agad sa mismong lokasyon. Sa halip na maghintay ng maraming taon para sa isang bagong sistema, pinili nila ang estratehiya na gamitin ng husto ang kung anong mayroon na sila. Hindi ito inobasyon. Ito ay taktika. Ibinaba ko ang mga dokumento at sumandal sa aking silya. Nakita ko ang maulap na langit sa labas ng bintana. Bakit hindi natin sineseryoso ang paraang ito? Sa sandaling pumasok ang tanong na iyon sa aking isipan, agad kong nalaman ang sagot. Dahil ito ay isang pansamantalang lunas. Dahil hindi ito ang tunay na solusyon. Itinakda namin bilang layunin ang pagbuo ng isang kumpletong hydrogen energy system at ang mga pansamantalang hakbang tulad ng co-firing ay hindi kailanman naging bahagi ng aming mga pinagpipilian. Ngunit ngayon, ang kailangan ng mundo ay ang mismong pansamantalang lunas na iyon. Sa loob ng 22 taon ng aking karera, palagi kong hinanap ang tunay na solusyon. Naniniwala ako na ang isang kumpletong sistema lamang ang may halaga at ang mga pansamantalang hakbang ay pag-aaksaya lamang. Ngunit sa sandaling ito, hindi na naghihintay ang mundo para sa isang perpektong sistema. Ang mahalaga ay kung ano ang gumagana ngayon
kung ano ang kayang magbigay ng kuryente ngayon. Iyon ang pamantayan. Ang nag-iisang pamantayan. Nang pumasok ang realisasyong iyon sa aking isipan, sa unang pagkakataon ay may naramdaman akong gumuguho. Sa loob ng matibay na istruktura ng aking mga paniniwala na binuo sa loob ng 22 taon, sa unang pagkakataon may naramdaman akong lamat. Muli kong kinuha ang mga dokumento at mas malalim na pinag-aralan. Kung saan at paano ito aktwal na ipinatupad ng Pilipinas, kung gaano kataas ang antas ng kanilang pagganap habang sinusuri ko ang datos, dumarami ang aking mga tanong. Bakit hindi ito ginawa ng Japan? Gayong kaya naman sana. Paano ito napagana ng Pilipinas sa realidad? At totoo ba, sa mismong sandaling ito na may isang lugar kung saan ang sistemang iyon ay patuloy na umaandar ng walang tigil? Nagsimula akong makaramdam na kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Tila hindi sasagutin ng mga datos sa papel ang mga tanong na ito. Kung hindi ko makikita, tila hindi ko matatanggap. Bilang isang taong 22 taon nang naniniwala lamang sa mga napatunayan na, alam kong sa pagkakataong ito, kailangan kong personal na pumunta sa lugar na iyon. Sa huli, nagpasya akong pumunta. Tumutol ang aming headquarters sa Japan. Anong silbi ng pagbisita? May sapat na tayong datos. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras, sabi nila. Ngunit iba ang aking pananaw. Nasuri ko na ang datos. Ngunit hindi pa rin ako kumbinsido. Bilang isang taong 22 taon nang nagpapasya batay sa personal na pagsisiyasat, alam kong kung hindi ko ito makikita ng sarili kong mga mata, hindi ko ito matatanggap. Sa isang video conference, sinabi ng isang Hapon na ehekutibo, hindi mo na kailangang pumunta, sapat na ang ulat. Maikli kong sagot, hindi. Sa pagkakataong ito, hindi datos ang titingnan ko, kundi ang katotohanan. At ganoon nagsimula ang proseso para personal kong bisitahin ang data center sa Amerika. Ilang araw ang lumipas. Natagpuan ko ang aking sarili sa labas ng isang industrial complex sa silangang baybayin ng Amerika. Ang data center complex ay mas malaki pa sa aking inaasahan. Ilang dosenang mabababa at malalapad na gusali ang nakahilera. At sa mga pader nito, walang tigil sa pag-ikot ang mga cooling fan. Ang ingay nito ay rinig na mula pa sa pasukan ng complex. Isang mabigat at tuloy-tuloy na ugong. Ang hangin mismo ay mainit. Isang malaking init ang ibinubuga sa lahat ng direksyon. Sa tulong ng isang gabay, pumasok ako sa loob ng pasilidad at doon ko naramdaman ang bigat ng laki nito. Ang mga server rack ay siksikang nakahilera na tila walang katapusan. At sa kisame, libu-libong kable ang magkakasalabid na parang sapot ng gagamba. Habang ginagabayan ako ng isang field management engineer, sinabi niya, isang segundo lang itong huminto, bilyon-bilyon ang mawawala. Laging kulang ang kuryente at palagi kaming umaandar sa sukdulan ng aming kapasidad. Habang pinakikinggan ko siya, nilibot ko ang aking paningin. Totoong kritikal ang sitwasyon. Ang mga engineer ay walang tigil na sumusuri sa mga monitor, nag-uusap sa pamamagitan ng radyo at kumikilos para matiyak na ang dambuhalang sistemang ito ay hindi titigil kahit isang saglit. Ang power system, ang puso ng lahat ng ito. Kapag tumigil ang puso, titigil ang lahat. Dinala ako sa lugar ng mga generator. Pagkalagpas sa isang bahagi ng server complex, isang hiwalay na gusali ang lumitaw. Ito ang pasilidad na namamahala sa produksyon at supply ng kuryente. Pagpasok ko, kinaugalian ko ng suriin ang mga kagamitan. At habang naglalakad sa pasilyo patungo sa control room, bigla akong napahinto. Isang pangalan sa control monitor ang nakakuha ng aking pansin. Amihan Enerhiya, turbina, umaandar. Nakatayo ako roon, nakatitig sa screen. Amihan Enerhiya, ang pangalan mula sa Pilipinas. Ang pangalang saglit na lumitaw sa screen sa conference room ay malinaw na nakasindi ngayon sa monitor ng mismong lugar na ito at iisa lang ang status nito, umaandar. Tinanong ko ang engineer na katabi ko, ang turbinang iyan, gumagana ba talaga ngayon? Walang alinlangan siyang sumagot na parang wala lang, opo, 24 na oras po iyang umaandar. Habang pinakikinggan ko iyon, dahan-dahan akong lumapit sa monitor, sa screen. Dumadaloy ang real-time na data ng operasyon ng turbina. Ang output, temperatura, presyon, combustion status, lahat ng numero ay nasa loob ng matatag na saklaw. Hindi ito teorya, ito ay katotohanan. Gusto kong suriin pa ito ng mas detalyado.
Humingi ako ng pahintulot sa engineer at tiningnan ang mga tala ng operasyon. Ang kasaysayan ng tuloy-tuloy na pag-andar, ang data ng downtime, ang mga tala ng katatagan ng output habang tinitingnan ko ang mga numero, naramdaman kong nanlalamig ang dulo ng aking mga daliri. Walang tala ng paghinto, walang bahagi kung saan biglang bumagsak ang output. Sa buong talaan na sumasaklaw ng ilang buwan, ang turbinang ito ay hindi huminto ni isang beses. Ito ay isang record na kahit ang Japan ay hindi pa naipapakita sa ganitong kalakihan at sa ganitong katagalan. Dagdag pa ng engineer, kung wala ito, matagal na kaming tumigil. Nagtanong na kami sa ibang mga supplier, pero ito lang ang nag-iisang pwedeng i-deploy agad. Natahimik ako sandali sa sinabi niya. Ibang mga supplier, alam kong kasama ang Japan doon. At ang sagot ng Japan ay, pinaghahandaan pa. Kinalma ko ang aking sarili at nagtanong, bakit ninyo pinili ang Pilipinas? Tumingin siya sa akin sandali, ngumiti ng bahagya, at sumagot, simple lang, ang iba, nakatakdang gumana. Ito, gumagana na. Ang isang pangungusap na iyon ay tumagos sa buo kong pagkatao. Nakatakdang gumana, gumagana na. Ang pagkakaiba ay ganoon kasimple at kalinaw. Naramdaman ko kung paano nawalan ng saysay ang ilang dekada ng naipong teknolohiya ng Japan sa harap ng nag-iisang pamantayang iyon. Nagdisenyo kami ng perpektong hinaharap. Sila, pinagana nila ang kasalukuyan. Sa loob ng control room, matagal akong hindi nakapagsalita. Sa monitor, tahimik na patuloy na umiikot ang turbina. Walang anumang problema, walang anumang aberya. Ang simpleng katotohanan iyon ay may malaking bagay na ginuguho sa loob ko. Naghihintay kami sa perpeksyon. Sila, nagsimula na. Paglabas ko sa pasilidad, lumingon ako. Ang mga cooling fan sa pader ng gusali ay patuloy pa ring umiikot at ang ingay nito ay nanatili sa aking pandinig hanggang sa makaalis ako. Sa sasakyan pabalik sa hotel, nakatingin ako sa labas ng bintana ngunit wala akong maisip o marahil sobrang dami kong iniisip kaya wala akong maayos na mabuo. Paano kaya nabuo ang teknolohiyang ito ng ganito kabilis? Anong proseso ang pinagdaanan ng Pilipinas? At bakit hindi namin tinahak ang landas na iyon? Dala ang mga tanong na iyon, nagsimula akong mag-empake para sa aking pagbabalik sa Japan. Ngunit alam ko na, kahit makabalik ako sa Japan, hindi mawawala ang mga tanong na iyon. Sa halip, lalo pa itong magiging matalas. Pagkabalik ko sa Japan, agad akong humiling ng isang pagpupulong para mag-ulat sa headquarters. Ilang araw pagkatapos, sa isang emergency briefing, sunod-sunod kong ipinaliwanag ang mga personal kong nasaksihan. Ang aktwal na estado ng operasyon ng turbina ng Amihan Enerhiya, ang talaan ng tuloy-tuloy na operasyon sa loob ng ilang buwan, at ang testimonya ng mga engineer doon. Sinubukan kong manatiling objektibo sa aking tono, ngunit habang nagsasalita, bumabalik sa aking alaala ang mga eksenang iyon. Ang salitang nakasindi sa monitor, umaandar. Ang turbina ng Pilipinas ay kasalukuyang tumatakbo ng 24/7 nang walang anumang pagkaantala. Sa talaan ng ilang buwan, walang naitalang downtime. Hindi ito simpleng pagsubok, ito ay aktwal na record ng operasyon. Natahimik sandali ang silid pulungan. Pagkatapos, nagsalita ang isang ehekutibo. Hindi kaya eksaherado lang ang kasong iyan, baka naman espesyal ang kondisyon ng kapaligiran o hindi pa ito sumasailalim sa buong bigat ng operasyon. Umiling ako. Hindi po, ito ay talaan habang nasa pinakamataas na load. Sinabi mismo ng engineer doon na kung wala ang sistemang ito, imposible na nilang mapatakbo ang pasilidad. Isa pang ehekutibo ang nag-cruise ng braso at nagsalita. Iyon ay isang pansamantalang sistema. Hindi ba't hindi naman ito isang ganap na hydrogen power generation method? Ang co-firing ay palaging itinuturing na isang transitional na solusyon. Huminto ako sandali bago sumagot. Ang pansamantalang solusyon na iyon ang siyang bumubuhay ngayon sa pinakamalaking data center complex sa Amerika. Nagbago ang himig sa silid pulungan. Isang hindi komportableng katahimikan. Walang sino man ang direktang tumutol, ngunit tila wala ring gustong tumanggap. Habang nararamdaman ko ang tensyon, nagpasya akong palalimin pa ang usapan. Sa pagkakataong ito, muli kong sinuri ang buong istruktura ng ating hydrogen strategy. Inilabas ko ang aking inihandang pagsusuri. Ang hydrogen strategy ng Japan ay nahahati sa 4 na yugto: produksyon, pag-iimbak, transportasyon, at henerasyon ng kuryente. Ang ating teknolohiya sa produksyon ay nangunguna sa mundo, ganoon din sa pag-iimbak at transportasyon. Ngunit habang muli kong sinusuri ang mga datos,
Isang nakakagulat na katotohanan ng aking natuklasan. Ang ikaapat na yugto, ang henerasyon ng mismong aparato na nagko-convert ng hydrogen sa kuryente iyon ang malaking kulang sa atin. Kahit mayroon tayong hydrogen, wala tayong pasilidad sa mismong lokasyon para gawin itong kuryente. Ipinakita ko ang isang chart sa screen. Ang produksyon, pag-iimbak at transportasyon, ang tatlong yugtong ito ay halos kumpleto na. Ngunit ang yugto ng henerasyon ng mga turbina at generator na aktwal na gumagawa ng kuryente ay nasa development stage pa lamang. Wala tayong aparato na gumagawa ng kuryente. Muling natahimik ang silid. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang katahimikan kaysa kanina. Sa gitna ng katahimikang iyon, bigla kong naalala ang isang matagal ng pangyayari. Ilang taon na ang nakalipas. Sa unang yugto ng pagpaplano ng hydrogen strategy ng Japan, isang engineer ang nagmungkahi na unahin ang pagbuo ng mga turbina para sa hydrogen conversion. Sinabi niya na kung walang generator, walang silbi ang lahat ng iba pang infrastruktura. Ngunit iba ang naging desisyon ng management noon. Ang lohika nila ay dapat munang idisenyo ang buong sistema bago isa-isang kumpletuhin ang bawat yugto. Sa pulong na iyon, ang pagbuo ng turbina ay inilagay sa pinakahuling yugto. Hindi rin ako tumutol sa desisyong iyon. Ang alaalang iyon ay tila isang malakas na sampal sa aking batok ngayon. Ipinagpaliban namin ang pinakamahalaga para sa huli. Pagkatapos ng aking ulat, ang pulong ay napunta sa isang kakaibang direksyon. Nagsimula ang pagtuturuan kung sino ang may pananagutan. Ang direksyon daw ng estratehiya ay desisyon ng policy department. Ang schedule ng pagsubok ay sakop ng technical team. Ang timing sa merkado ay isang bagay na hindi mahuhulaan. May nagsabing ang mabilis na pagbabago sa pandaigdigang merkado ng enerhiya ang dahilan at may nagsabi namang ang direksyon ng suporta mula sa gobyerno ang problema. Humaba ng humaba ang pulong at walang malinaw na konklusyon. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, may kumukulo sa loob ko. Walang sino man ang sumuri sa kanilang sariling desisyon. Walang sino man ang direktang nagsalita tungkol sa kanilang naging papel sa mga pagpiling ginawa. Lahat ay naging problema ng istruktura, ng kapaligiran, ng timing. At habang paulit-ulit ang mga linyang iyon, isang katotohanan ang lalong naging malinaw sa akin, walang magbabago. Pagkatapos ng pulong, nag-iisa akong naiwan sa opisina at inilatag ang dalawang dokumento, ang Hydrogen Strategy Report ng Japan at ang Technical Overview ng Pilipinas. Habang pinagpapalit-palit ang tingin sa dalawa, sinubukan kong muling buuin ang kanilang fundamental na pagkakaiba. Ang paraan ng Japan ay ganito. Bumuo muna ng perpektong disenyo, paghandaan ang bawat yugto ng walang anumang butas. Bawasan hanggat maaari ang posibilidad ng pagkabigo. At kapag handang-handa na, saka palang isasagawa. Ang paraan ng Pilipinas ay iba. Isagawa muna kung ano ang posible ngayon. 1. Habang isinasagawa, tuklasin ang mga problema. Ayusin agad ang mga problemang natuklasan. Ulitin ang prosesong iyon. Ang kanilang diskarte ay umangkop sa sitwasyon. 1, 2, 3, 4. Iniwasan namin ang kabiguan. Sila, inulit-ulit nila ang kabiguan. Ngunit ang resulta ay hindi kami, kundi sila ang nakalikha. Sa harap ng katotohanang iyon, matagal akong hindi nakagalaw. Hindi kami mali, ngunit nahuli kami. Ngayon ko lang naramdaman sa aking buong katawan kung gaano kalaki ang maaaring maging pagkakaiba nito. Paano nalikha ng Pilipinas ang ganoong kabilis na pag-unlad? Paano nila natiis ang napakaraming kabiguan? Ano ang lakas na nagpanatili sa kanila na huwag sumuko sa mga kritikal na sandali? Naisip kong kailangan kong hanapin ang sagot. Hindi ito simpleng kuryosidad. Ito ay isang bagay na kailangang maunawaan ng Japan para makahakbang sa susunod na yugto. At sa totoo lang, ito rin ay isang bagay na kailangan kong aminin sa aking sarili. Para mahanap ang sagot, muli akong kumilos. Naghanap ako ng paraan upang direktang makipag-ugnayan sa engineering team ng Pilipinas sa Amerika. Hindi ito naging madali sa simula. Ang paghiling ng isang pulong sa technical team ng kabilang panig nang walang opisyal na ugnayan ay maaaring ituring na bastos. Ngunit nagpasya akong gawin ito. Mas mahalaga ang sagot kaysa sa hiya. Ilang araw pagkatapos, ipinakilala sa akin ang field manager ng engineering team ng Pilipinas. Nang una kaming magkita sa isang maliit na meeting room malapit sa data center, iba siya sa aking inaasahan. Walang magarbong presentasyon, walang pagyayabang tungkol sa kanilang mga nagawa. Isang tahimik at simpleng tao. Pagkatapos naming magkamay at umupo,
Una kong tinanong, perpekto na ba ang sistemang ito? Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, hindi pa po, patuloy pa rin naming inaayos ngayon. Natigilan ako sa kanyang sinabi, hindi perpekto? Paano ito gumagana? Bago ko pa man masabi ang tanong na iyon, idinugtong niya, walang sistemang hindi na kailangang ayusin, pinapaandar namin ito habang inaayos. Iyon ang unang pagkabigla. Sa sumunod na mga araw, gumugol ako ng oras kasama ang mga Pilipinong inhinyero. Sama-sama naming sinuri ang mga datos, nagtanong ako, at personal kong nakita ang kanilang paraan ng pagtatrabaho. Sa prosesong iyon, malalim kong narinig ang kwento sa likod ng aking unang tanong, bakit nila pinili ang co-firing method sa halip na purong hydrogen? Tapat kong tinanong, bakit hindi ninyo ginagamit ang isang ganap na hydrogen power generation method? Hindi ba't ang co-firing ay isang transisyonal na paraan lamang? Tumango ang inhinyero at nagsalita, mapanganib po ang purong hydrogen combustion sa ngayon. Mas mataas ang temperatura ng pagsunog at hindi kaya ng mga kasalukuyang materyales ng turbina ang ganoong kondisyon. May panganib din po ng pagsabog. Nagtanong akong muli, kung ganoon, pansamantala lang ito? Tumingin siya sa akin sandali at sinabi, kahit pansamantala, kailangang umandar. Simple ang pakinggan, ngunit naramdaman ko ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Kahit pansamantala, kailangang umandar. Kahit hindi perpekto, kailangang gumana ngayon. Iyon ang pamantayang kanilang pinili. At sa mga sumunod na kwento, mas malalim na bagay ang aking nakita. Ipinakita sa akin ng inhinyero ang mga talaan noong unang sinubukan ng Pilipinas ang teknolohiyang ito. Ang datos mula sa unang yugto ng pagsubok. Habang tinitingnan ko ang mga numero, nanlaki ang aking mga mata. Mga talaan ng hindi matatag na combustion. Mga yugto ng biglaang pagbagsak ng output, hindi normal na pagtaas ng temperatura at ilang mga babala ng panganib ng pagsabog. Ibinaba ko ang mga dokumento at tumingin sa kanya. Hindi ba't ito ay kabiguan? Tumango siya, sa isang ekspresyon na parang wala lang. Opo, maraming beses kaming pumalpak. Hinintay ko ang kasunod niyang sasabihin. Kaya ito matatag ngayon. Dahil pumalpak, kaya naging matatag. Dahan-dahan kong pinagnilayan ang pangungusap na iyon sa aking isipan. Sa Japan, ang mga talaang ito ay magiging batayan para itigil ang proyekto. Ang pagkakaroon ng mga panganib ay nangangahulugang hindi pa napatunayan ang pagiging maaasahan ng sistema at ang isang hindi napatunayang sistema ay hindi maaaring sumulong sa susunod na yugto. Iyon ang aming lohika. Ngunit para sa kanila, ang kabiguan ay hindi dahilan para huminto. Ito ay materyales para sa susunod na hakbang. Kinabukasan, nakasama ako sa aktual na operasyon habang papunta kami sa lugar ng mga generator. Maikling ipinaliwanag ng inhinyero ang kasalukuyang kondisyon ng operasyon, ang ratio ng pinaghalong hydrogen, ang saklaw ng temperatura ng combustion, ang pinapayagang saklaw ng bilis ng pag-ikot ng turbina. Habang pinakikinggan ko siya, naramdaman ko kung gaano kapino ang balansing kailangan para mapatakbo ito. Kaunting paglihis lang sa kondisyon, maaaring maging hindi matatag ang combustion. At bago pa matapos ang kanyang paliwanag, isang babala ang lumitaw sa monitor. Nagsimulang magbago ang output sa isang linya. Agad na tumugon ang mga inhinyero. May isang sumigaw ng mga numero at may isa namang nagbigay ng utos para sa pag-aayos. Sa loob lamang ng ilang segundo, maraming tao ang lumipat sa kani-kanilang monitor at nagsimulang kumilos. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naramdaman kong nanlamig ang aking likod. Hindi ito isang automated system na mag-isang lumulutas ng problema. Mga tao ang direktang nagpapasya at nag-aayos. Sa isang sitwasyon kung saan 12-dosenang mga variable ang sabay-sabay na gumagalaw, bawat isa ay real-time na kinokontrol ang kanilang itinalagang bahagi. Iyon ang kanilang diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumipas ang ilang minuto at ang mga nagbabagong numero ay dahan-dahang bumalik sa matatag na saklaw na wala ang babala. Tumingin sa akin ang inhinyero na parang walang nangyari at sinabi, nangyayari po iyan paminsan-minsan kaya laging may taong nakabantay. Ang mga salitang iyon ay matagal na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ito isang sistema, ito ay mga tao. Mga taong agad na tumutugon kapag nagbago ang mga numero at lumulutas ng problema sa mismong lugar kapag may nangyari. Ang kanilang naipong karanasan ang siyang bumubuhay sa sistemang ito ngayon. Nang gabing iyon, tahimik kong tinanong ang inhinyero,
Bakit ninyo ipinagpapatuloy ang isang pagsubok na maaaring maging mapanganib? Nag-isip siya sandali at sinabi, dahil kapag huminto kami, wala kaming magagawa. Nagtanong akong muli, paano kung mabigo kayo? Simple niyang sagot, kahit ganoon, mas magiging mahusay kami sa susunod. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, ibang damdamin ang naramdaman ko para sa mga taong ito, hindi pagpuna o pagdududa, isang bagay na mas mabigat. Sa loob ng 22 taon, nagtrabaho ako sa paraang takot sa kabiguan. Itinuring kong profesionalismo ang pagbabawas ng posibilidad ng pagkabigo. Ngunit ang mga taong ito, ipinagmamalaki nilang sabihin ang kanilang mga kabiguan. Sinasabi nilang dahil sa kanilang mga kabiguan, kaya sila narito ngayon. Hindi ito pagkakaiba sa teknolohiya, ito ay pagkakaiba sa paraan ng pag-iisip. Pauwi, binalikan ko ang mga nangyari sa araw na iyon. Ang hindi perpektong sistema, ang paulit-ulit na kabiguan, ang mga taong direktang kumikilos sa lugar, at ang mga salitang, kapag huminto kami, wala kaming magagawa. Sa Japan, ang mga ito ay ituturing na kaso ng kabiguan sa risk management. Ngunit dito, sa lugar na ito ang pinagmumulan ng kanilang kalamangan. Habang naglalakad, bumulong ako sa aking sarili. Iniwasan namin ang kabiguan. Sila, inulit-ulit nila ang kabiguan. Kaya sila nakarating dito. Ngunit isang tanong ang hindi nawala. Paano nakayanan ng isang sistemang hindi perpekto at puno ng panganib na makarating dito nang walang anumang malubhang aksidente? Sa mga kritikal na sandali, paano nakayanan ng mga taong ito at posible bang hindi pa nangyari ang ganoong sandali? Kinatatakutan ko rin ang sagot. Ngunit alam kong kailangan kong malaman. Ang sagot ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. O mas tamang sabihin, ang sagot ay naganap mismo sa aking harapan. Huling araw ko nakasama ang mga Pilipinong inhinyero. Nandoon pa rin ako sa lugar ng mga generator. Buong umaga, matatag na tumatakbo ang sistema ng walang problema at abala ako sa pag-aayos ng aking mga tala habang nagtatanong ng ilang karagdagang bagay. Isang mapayapang umaga. Ngunit pagsapit ng tanghali, biglang nagbago ang lahat. Isang agarang kahilingan ang dumating mula sa kalapit na data center complex. Sabay-sabay na tumaas ang AI processing load at ang demand sa kuryente ay biglang lumampas sa inaasahan. Mabilis na ibinahagi ng management team ang sitwasyon at kitang-kita ko ang pagtigas ng mukha ng mga inhinyero. Habang sinusundan ko ng tingin ang pagbabago, naramdaman kong may malyong. Ang mga numero sa monitor ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Ang output ng turbina ay papalapit na sa hangganan nito. Isang inhinyero ang sumigaw. Output limit, 94% na. Patuloy na tumataas ang demand. Mula sa kabilang panig, isa pang boses ang narinig. Kung magpapatuloy ito ng higit sa 10 minuto, automatikong papasok ang equipment protection system. Habang pinakikinggan ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong nanigas ang aking katawan. 94%. Halos nasa sukdulan na. Kung patuloy na tataas ang demand, ilang sandali na lang at lalampas na ito sa linya. At ilang minuto lang ang lumipas, lalong lumala ang sitwasyon. Isang abnormalidad ang napansin sa datos ng combustion. Nagsimulang magkaroon ng pressure fluctuation sa proseso ng pinaghalong hydrogen combustion. Ang biglaang pagtaas ng load ay nagsimulang makaapekto sa katatagan ng combustion na humantong sa hindi pantay na pagtaas ng internal na presyon. Nagsimula na ring tumaas ang vibration, dalawa sa mga temperature sensor ang nagpakita ng babala. Abnormal na pressure, nagsisimula na ang hindi matatag na combustion, may vibration na, mapanganib na ito. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, tunay na takot ang naramdaman ko sa lugar na ito. Kung magkamali ngayon, maaari itong humantong sa pagsabog. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng paglampas ng presyon sa kontroladong saklaw sa isang hydrogen combustion environment. Sinabi ko sa field manager, kailangan nyo nang huminto ngayon, mapanganib na, i-shutdown nyo na ang pasilidad. Tumingin sa akin ang manager. Ang kanyang mukha ay nakakagulat na kalmado at sinabi niya, kapag huminto kami, hihinto ang lahat. Nilakasan ko ang aking boses. Mas malaki ang pinsala kung sasabog ito. Kailangan nyo nang itigil ngayon. Tumingin siya sa akin sandali. Pagkatapos ay lumingon at sinabing, kaya kami nagtitiis. Kasabay ng mga salitang iyon, nagsimula siyang magbigay ng mga utos sa kanyang team, hindi shutdown, paglipat sa manual control.
pansamantalang i-reset ang ilang function ng automated safety system at ilipat sa isang estado kung saan direktang kinokontrol ng tao ang bawat variable. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, hindi ako makapaniwala. Sa ganitong sitwasyon, hindi nila pinapatay ang sistema, kundi personal na hahawakan. Ang buong team ay sabay-sabay na kumilos. Isang tao ang nagsimulang real-time na babaan ang ratio ng pinaghalong hydrogen. Isa naman ang manu-manong nagbukas ng isang auxiliary line para ikalat ang presyon sa combustion chamber. Isa pang inhinyero ang dahan-dahang binabawasan ang bilis ng pag-ikot ng turbina, binabalanse ang output at katatagan. Mabilis ang palitan ng salita at nagkakapatong-patong ang mga boses na sumisigaw ng mga numero. Ang buong lugar ay puno ng matinding tensyon. Wala akong magawa. Nakatayo lang ako at pinapanood ang lahat. Gaano katagal iyon? Sa aking pakiramdam, parang higit 20 minuto, ngunit nang suriin ko ang talaan, wala pang 8 minuto. Ang 8 minutong iyon ay isa sa pinakamatagal sa aking buhay. At dahan-dahan, nagsimulang bumaba ang mga numero. Pumasok sa normal na saklaw ang presyon, nawala ang babala sa vibration, isa-isang nawala ang mga babala sa temperature sensor. Mataas pa rin ang output, ngunit naging matatag na ang combustion. Ang mga pulang ilaw sa monitor ay isa-isang naging berde. Nag-stabilize na, boses ng isang tao, isang tahimik at maikling salita. Ang tensyon na bumalot sa silid ay tila sabay-sabay na nawala. Ang mga inhinyero ay sumandal sa kanilang mga upuan o huminga ng malalim. Nakatayo ako roon walang masabi. Matagal-tagal bago ako nakapagsalita sa manager. Muntik nang sumabog kanina. Tumango siya at simple niyang sinabi, "Opo, kaya patuloy naming pinapabuti." Nang marinig ko iyon, may isang bagay na tuluyang bumaliktad sa loob ko. Ang isang sitwasyon na dapat katakutan, tinatanggap nila bilang isang pangkaraniwang bagay. Hindi takot ang kanilang nararamdaman, kundi ginagawang responsibilidad ang takot. Dahil may panganib, kailangang gawing mas mahusay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila humihinto, ganoon sila nabubuhay. Paglabas ko sa pasilidad, matagal akong nag-isip. Hihinto kami, bago pa man dumating ang ganitong sitwasyon. Sa sandaling may panganib na matukoy, muli naming susuriin ang proyekto at ipagpapaliban ang pagpapatuloy hanggang sa matiyak ang ganap na kaligtasan. Iyon ang tamang paraan, ayon sa aking paniniwala. At dahil sa paraang iyon, hindi pa kami nakakarating dito. Hindi nila iniwasan ang panganib, nananatili sila sa gitna ng panganib, at ang pananatiling iyon ang nagdala sa kanila sa kanilang kinalalagyan ngayon. Habang binubuod ko ang araw na iyon, naramdaman kong may isang huling tanong na natitira. Paano naging pandaigdigang pamantayan ang paraang ito, ang paraan ng pag-iisip na handang harapin ang panganib? At bakit pinili ng Amerika ang Pilipinas, kahit alam nila ang lahat ng imperpeksyong ito? Ang sagot ay mas malapit kaysa sa aking inaasahan. Ilang sandali lang pagkatapos kong bumalik sa Japan, isa pang balita ang dumating. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang big tech company sa Amerika, marami sila. Maraming kumpanya na nagpapatakbo ng malalaking data center complex sa silangan at kanlurang baybayin ng Amerika ang nagsasaalang-alang ng karagdagang kontrata para sa pagpapalawak ng supply ng enerhiya, at sa usapang iyon, muling lumitaw ang pangalan ng kumpanya mula sa Pilipinas. Nang marinig ko ang balitang iyon, alam ko na agad ang kahihinatnan. Ilang araw pagkatapos, muli akong sumakay ng eroplano papuntang Amerika para dumalo sa isang follow-up na Global Energy Conference. Pagpasok ko sa conference hall, ibang hangin ang aking naramdaman kumpara sa ilang linggo na ang nakalipas. Kung ang dating pulong ay puno ng tensyon sa pagpili, ang pulong na ito ay may himig na tapos na ang usapan. Ramdam ito sa ekspresyon ng mga dumalo, sa ayos ng upuan, sa nilalaman ng mga presentasyon. May isang bagay na napagdesisyonan na. Nagsimula ang presentasyon at gaya ng inaasahan, nagpakita ng slides ang kinatawan ng Amerika at nagsalita. Masusi naming sinuri ang mga resulta ng aming kasalukuyang partnership. Ang resulta ay malinaw. Dahil dito, nagpasya kaming gamitin ang parehong supply system para sa mga karagdagang proyekto ng data center. Nakalagay sa screen ang sukat, mas malaki kaysa sa naunang kontrata, at ang pangalan ng supply partner siyempre, Pilipinas. Habang nakatingin sa screen, sa pagkakataong ito, hindi pagkabigla ang naramdaman ko, kundi ibang pakiramdam. Hindi na ito simpleng pagpapalawak ng kontrata. Ito na ang simula ng standardisasyon ng isang napatunayang pamamaraan. Pagkatapos ng pulong,
Nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap sa ilang energy strategist mula sa Europa. Sabi ng isa sa kanila, kami rin, sineseryoso na naming sinusuri ang modelo ng Pilipinas. Dahil may napatunayang kaso na sa Amerika, mas mabilis na umuusad ang usapan tungkol sa pag-adopt nito. Natigilan ako sa sinabi niya, pati Europa. Ang agos na ito ay hindi na lamang desisyon ng isang lugar sa Amerika, tumatawid na ito ng mga hangganan. Ilang araw pagkatapos, pagbalik ko sa Japan, natanggap ko ang opisyal na abiso na ang mga kumpanya mula sa Japan ay tuluyan nang natanggal sa bidding process ng proyektong ito. Sa isang pulong, maikling binuod ng isang ehekutibo ang sitwasyon, mahirap na para sa atin na makilahok sa proyektong ito. Natahimik ang silid, walang agad na nagsalita, pati ako. Hindi ako makapagsalita, hindi dahil sa gulat, kundi dahil inaasahan ko na. At ang katotohanang tama ang aking inaasahan ay mas nagdulot ng pakiramdam ng kawalan kaysa pagkabigla. Sa sumunod na mga araw, hirap kong nakuha at pinag-aralan ang final evaluation report na ginawa ng Amerika. Nakalista doon ang komprehensibong pagsusuri sa bawat kumpanya at binasa ko ito ng mabuti mula simula hanggang dulo. Ang pamantayan sa pagsusuri ay mas simple kaysa sa inaasahan ko, kung aktwal na gumagana, kung agad na maibibigay, kakayahang tumugon sa lugar, iyon lang ang tatlo. Ang magagandang teknikal na detalye, ang pagiging perpekto ng pangmatagalang roadmap, ang pagiging pino ng disenyo lahat ng iyon ay pangalawa na lamang sa harap ng mga pamantayang iyon. Hinanap ko ang pagsusuri sa Japan. Mahusay ang antas ng teknolohiya, mataas ang pangmatagalang pagiging maaasahan, ngunit kulang sa record ng operasyon. Nangangailangan ng karagdagang mga yugto ng pagpapatunay bago ma-deploy. Ang pagsusuri sa Pilipinas ay iba, record ng operasyon sa lugar, napatunayan na, agad na mapapalawak, kakayahang tumugon, nakumpirma. Pinagtabi ko ang dalawang pangungusap at matagal na tinitigan. Ang Japan ay mahusay, ngunit hindi pa handa. Ang Pilipinas ay handa na. Ang pagkakaiba ng dalawang salita ang lumikha ng lahat ng resultang ito. Kinabukasan ng pulong, nagkaroon ako ng maikling pakikipag-usap sa Amerikanong opisyal na namuno sa proyektong ito. Nagpasya akong ilabas ang lahat ng aking mga tanong. Magtatanong po ako ng tapat, bakit hindi ang Japan? Tumingin siya sa akin sandali at sinabi niya, hindi kami makapaghintay. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Nagpatuloy siya, ang Pilipinas, tapos na sila. Tapos na sila. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ang lahat ng mga eksenang umikot sa aking isipan ay sabay-sabay na nag-ugnay. Ang tahimik na umiikot na turbina sa control room ng data center. Ang 8 minutong puno ng tensyon noong umagang iyon. Ang boses ng inhinyero na simpleng nagsabing, kapag huminto kami, wala kaming magagawa. Lahat ng iyon ay nabuo sa isang pangungusap, tapos na sila. Pauwi mula sa pulong na iyon, huminto ako sa paglalakad at sandaling tumingala sa langit. Hindi kami tumigil sa paggawa ng perpektong bagay. Hindi kami nagsimula hanggat hindi lumalabas ang perpektong bagay. Ngayon ko lang naramdaman sa buong katawan ko kung gaano kalaki ang maaaring maging resulta ng pagkakaibang iyon. Ang mga balita mula sa Europa ay patuloy na dumating. 2 kumpanya ng enerhiya sa Europa ang nagsimula ng suriin ang posibilidad ng pag-adopt ng co-firing technology ng Pilipinas. Isa sa kanila ay nasa proseso na ng negosasyon para sa isang pilot contract. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang buwan. Ang paraan ng Pilipinas ay hindi na lamang pagpili ng isang bansa. Ito na ay nagiging isang kaso na tinitingnan ng buong mundo. Habang nakaupo sa aking opisina sa Japan at sinusubaybayan ang mga balitang ito, ibang pakiramdam ang aking naranasan kumpara sa pagkabigla na naramdaman ko sa unang pulong noon, pakiramdam ng pagkatalo. Ngayon, iba na. Mas malalim pa sa pagkatalo, may isang bagay na nagbabago sa loob ko. Ano ang isang makapangyarihang bansa? Ano ang pamantayan ng isang bansang malakas sa teknolohiya? Matagal kong dinala ang mga tanong na iyon. At para mahanap ang sagot, muli kong sinuri ang lahat mula sa simula. Pagkatapos maayos ang lahat, kailangan ko ng oras para sa aking sarili. Pagbalik ko sa aking opisina sa Tokyo, sinadya kong magpaiwan hanggang gabi. Nang makaalis na ang lahat, ako na lang ang naiwan. Sa aking mesa, nakatambak pa rin ang mga dokumento mula sa nakalipas na ilang buwan.
Ang Hydrogen Strategy Report ng Japan, ang mga tala mula sa Amerika, ang mga record ng aming pag-uusap ng mga Pilipinong inhinyero. Isa-isa ko itong dinampot at ibinaba at matagal na walang ginawa. Kung iisipin, napakarami kong nakita sa nakalipas na ilang buwan. Ang pagkabigla sa conference room, ang aktwal na operasyon sa data center, ang mga inhinyerong simpleng nagsasabi ng kanilang mga kabiguan, ang 8 minutong krisis, at ang tahimik na pagbabago ng direksyon ng mundo. Lahat ng iyon ay dahan-dahang may binabago sa loob ko. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa ito malinaw na nabubuo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa Tokyo, isang pamilyar na tanawin na ilang dekada ko nang nakikita. Ngunit ng gabing iyon, tila iba ang itsura nito. Dahan-dahan kong sinimulang ayusin ang mga nakalipas na pangyayari. Hindi nagkamali ang Japan. Ito ay isang bagay na malinaw kong masasabi. Ang 30 taong pamumuhunan sa teknolohiya ng hydrogen energy, ang detalyadong estratehiya, ang mga pinakamahuhusay na inhinyero, lahat ng iyon ay totoo at may bisa pa rin. Hindi mali ang landas na aming tinahak. Ngunit nahuli kami. Habang naghihintay kami na makumpleto ang perpektong sistema, gumagalaw ang mundo. Nagbabago ang pamantayan ng kung ano ang kailangan ng mundo. Dumating ang sandali kung saan ang isang hindi perpektong bagay na gumagana ngayon ay mas may halaga kaysa sa isang perpektong bagay na hindi pa alam kung kailan matatapos. At hindi kami handa para sa sandaling iyon. Kinuha ko mula sa drawer ang isang lumang kuwaderno. Puno ito ng mga tala mula sa isang energy forum mga 10 taon na ang nakalipas. Sa unang pahina, nakita ko ang isang pangungusap na isinulat ko na parang isang kredo noon. Ang isang bansang malakas sa teknolohiya ay ang bansang may pinakamakabagong teknolohiya. Matagal kong tinitigan ang pangungusap na iyon at naisip kong gusto kong magsulat ng isang bagong pangungusap sa tabi nito. Ang isang bansang malakas sa teknolohiya ay ang bansang lumulutas sa mga problema ngayon. Iyon ang itinuro sa akin ng karanasang ito. Ang gumagawa ng isang makapangyarihang bansa ay hindi ang pagiging pino ng teorya, hindi ang pagiging perpekto ng disenyo. Ito ay ang kakayahang aktwal na lutasin ang mga problemang kinakaharap ng mundo sa mismong sandaling ito. At ang kakayahang iyon ay nagmumula sa walang takot na pagsisimula, sa pagkatuto mula sa kabiguan at sa hindi paghinto. Nang marating ko ang kaisipang iyon, isang eksena ang natural na pumasok sa aking isipan. Ang monitor sa control room ng data center sa Amerika, ang salitang nakasindi sa screen, umaandar. At ang pangalang nakasulat sa ilalim nito, Amihan Enerhiya. Isang kumpanya mula sa Pilipinas. Noong una kong makita ang pangalang iyon, ayaw kong maniwala. Ngunit ngayon, iba na. Habang iniisip ko ang pangalang iyon, ibang bagay ang aking nakikita. Hindi isang makina, kundi ang datos na naipon mula sa daan-daang kabiguan. Ang mga taong hindi tumigil sa pagkilos sa loob ng 8 minutong iyon. Ang paniniwala ng lahat na kahit hindi perpekto, kailangang umandar. Lahat ng iyon ay nakapaloob sa pangalang iyon. Hindi iyon simpleng makina, iyon ay ang paraan ng isang bansa, ang kanilang diskarte. Muli kong inisip ang tungkol sa Japan. Dapat ba kaming punahin? Hindi ko iniisip. Ang landas na tinahak ng Japan ay seryoso at totoo. Hindi mali ang layuning gumawa ng perpektong sistema. Ngunit habang tinatahak namin ang landas na iyon, hindi namin nakita ang kasalukuyan. Masyado kaming nakatuon sa hinaharap, kaya't hindi namin napansin kung ano ang kailangan ng mundo sa mismong sandaling ito. Iyon ay hindi ang aming kabiguan, kundi isang bagay na dapat naming matutunan. Habang muling tinitingnan ang mga ilaw ng Tokyo, huli kong binuod ang aking mga saloobin tungkol sa Pilipinas. Hindi naging perpekto ang Pilipinas sa simula. Sa kanilang mga unang talaan maraming kabiguan, may mga mapanganib na sandali at may mga sitwasyon kung saan tila mas makatwirang sumuko, ngunit hindi sila huminto. Sa bawat pagkabigo, ginawa nila itong materyales para sa susunod na hakbang. Kahit natatakot, inuna nila ang responsibilidad. Kahit hindi pa kumpleto, lumabas sila sa larangan. At sa huli, sila ang naging bansa na mayroon ng kailangan ng mundo sa mismong sandaling ito. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nasa aking paanan. Ang mga ilaw ng Japan. Hapon pa rin ako at mayroon pa rin akong pagmamalaki sa teknolohiya at lakas ng Japan. Hindi iyon nagbago. Ngunit kailangan kong aminin, sa pagkakataong ito, hindi kami iyon. Ang nagpapagalaw sa mundo ay hindi ang perpektong plano. Ito ay ang realidad na gumagana ngayon.
at ang bansang lumikha ng realidad na iyon ay ang Pilipinas. Nang gabing iyon, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng Tokyo ay maningning pa rin at ang aking isipan ay mas komplikado kaysa dati. Ngunit kasabay nito, mas malinaw din. May isang bagay na hindi tuluyang nagtapos. May isang bagay na nagsisimula pa lang. Isang simula na may mga matang nakakakita na ngayon ng katotohanan. Dito nagtatapos ang kwento ni Takahashi Kenji. Ngunit ang kwento ng Pilipinas ay hindi pa tapos. Sa kwentong ito, aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Ang Pilipinas, na hindi naghintay sa perpeksyon at sa halip ay kumilos agad upang lumikha ng bagong pamantayan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, ay isang bansang nagbago sa mundo, hindi sa pamamagitan ng teknolohiya, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Salamat sa panonood.